babayaran mong RPT? Or hindi mo ba alam kung magkano ang outstanding balance mong amilyar? So, instead of going to City Hall for the actual assessment, pwede rin naman ma-assess online in advance. Dito sa Manila, pwedeng mag-download ng Go Manila app or i-search lang yung Go Manila sa browser. Then, malalaman na doon kung magkano yung babayarang RPT. So, paano nga ba? First, search lang yung Go Manila. In this video, gagamitin natin yung browser. Pwede itong cityofmanila.ph or pwede din naman itong gomanila.com. So, una, dapat meron kang account sa Go Manila. Kung wala kang account, pwede click mo lang tong sign up here. So, ako meron na kasi akong account, so maglalagin lang ako dito. Ayan, pagka-login natin, punta tayo dito sa e-government. Then, dito sa real property tax. Click natin tong down arrow. Then, click natin yung tax payment. Then, proceed. Lagay natin dito yung tax deck number. 12-digit yun na matatagpuan sa upper left corner ng tax declaration. Kung wala ka pang copy ng tax deck, pwede mo itong hingin kay seller or developer ng property. After nating malagay yung tax deck number na 12-digit, dito naman sa property identification number. Ang nakasystem pala dito is 14-digit. So, hindi yun gagana. Dapat 19-digit yung PIN na ilalagay. So, click lang natin tong 19-digit format. Then, lagay na natin yung PIN. Ang i-access ko nga pala ay yung RPT next year. Ayan. So, ibig sabihin pala ng fourth quarter ay yung babayaran for the whole year. Pwede rin naman kasi dito na quarterly payment if medyo malaki yung babayaran. Pero kung isang unit or isang property lang din naman, so once a year or annual payment na or yung buong quarter na. So click lang natin tong proceed. Ayan. Dito sa right part, may kita na dito kung magkano yung babayaran. In this case, ang babayaran for the year 2024 ay 3,000. So, paano nga ba nag-arrive doon sa amount na 3,000? Kung may copy ka ng tax declaration, meron doong nakalagay sa baba na assessed value. Yung sa property na to, ang assessed value ay 144,000. So, yung RPT charge is equivalent to 2% of the assessed value. So, compute lang natin kung tatali siya. Ang assessed value ay 144,000. So, i-times ko lang to sa 2%. So, total is 2,880. Bakit yung assessment dito is 3,000? May difference siya na 120. Ang 120 kasi, ito yung garbage fee na binabayaran sa City Hall. So, kaya siya nag-total na 3,000. Ayan, ang dali lang, di ba? Dito pala, pwede ka rin magbayad ng RPT online, cash payment sa City Hall, o kaya naman, kung madaming properties, pwede ang manager's check. Ayan. Napakadali niya lang actually. Gagawa ka lang ng Go Manila account and then click mo yung e-government RPT, then enter mo yung tax deck number sa PIN, and then magre-reflect na dito kung magkano yung babayaran. Hindi nga lang siya naka-breakdown. Yung iba kasing mga
assessment ng tax is merong mga penalties, especially yung mga delinquent accounts. So, kapag updated naman ang bayad mo, so, kung magkano yung annual na RPT, yun at yun pa din naman po yung amount. Maliban na lang sa city kung magkakaroon ng increase. Or, yun, kung magkakaroon ng tax increase. Dito din pala sa Manila, or sa Manila City Hall, nag-offer sila ng discount for advance and full payment kung yung mga nag-early payment. So, di ba ngayon 2023, yung RPT next year, kung binayaran mo this year is entitled ka for discounts. So, kapag nagbayad ka ng RPT for year 2024, on or before December 10, 2023, meron kang 20% discount. Kapag naman nagbayad ka from December 11 to December 29, ang discount mo ay 15%. And then, kapag January 1 to January 31 by next year, 10% na lang ang discount. Ngayon, kung quarterly mo babayaran, 0 discount yun, walang discount. Then, kapag naman nag-default ka ng payment, hindi ka nakapagbayad, or kapag delinquent ka, meron kang interest per month na 2%. Yung inassess ko pala kanina ay isang condo unit around Sampaloc, Manila. Naalala ko one time, may nag-complain sa office na isang unit owner. Bakit daw yung isang owner doon ay 1,000 lang yung binayaran. Nagko-complain siya bakit daw sa kanya 3,000 and then yung sa isang owner is 1,000 lang. Pareho-pareho lang naman yung floor area na nasa building. So, nung inassess ko siya online, nagulat ako kasi yung binayaran lang pala niya is yung first quarter. Kaya ganun yung lumalabas na payment. Ayun, nung kinausap ko yung nag-complain na ganito pala yung nangyari, pinakita ko yung assessment. So, nalinawan naman na siya. Ang laking tulong actually ng Go Manila kasi aside sa pwede ka makapagpa-assess online ng RPT, pwede rin namang gamitin to para makakuha ka ng tax clearance, business permit renewal, ayan, and many others. Ang laking tulong din nito kapag gusto mong bayad online kasi real time naman yung posting ng payment. Hindi pa rin real time. Within a few hours or within a week. Kung ayaw mong magpila sa City Hall or magbiyahe papunta doon, so dito ka lang sa Go Manila kasi meron dito talagang online payment. Ayun, so yun lang yung mga online assessment ng real estate tax. Yun lang, thank you for watching.